kayo dahil napaaga kami. Kasi nga walang traffic sa Mang Rodriguez, kaya nakakagulat. Pero bukod dyan, ito naman po ay isang napakagandang araw para sa ating lahat dito sa Barangay Santa Lucia. Tama po ba? Ilan ang bibigyan natin ngayon? 20? 21 din. Magic number pala natin yung ngayon. Magic number natin ang 21 HOAs natin ngayon na community na mabibigyan ng tables, chairs, and bench. Ayan. Alam nyo, ito naman po ay talagang hindi naman po ito bigay dahil ito naman po talaga ay binabalik lang natin. Dahil ito naman po ay galing sa atin, sa taxpayers money. Sino ba dito mga taxpayers? Lahat po tayo. Ayan. Kaya ito naman po ay pagbabalik lang ng inyong at makikipagtulungan sa inyong gobyerno. Kaya sana ho, isa lang po ang hiling namin, alagaan ninyo itong mga tables, beds, and chairs, at sana huwag natin ipagdamot at i-share natin sa bawat community natin nandito. Okay po ba yun? Wala pa naman nangyayari, Mayor. Ayan, okay. Ready na po ako promote pa. Yes, manood po kayo. Walang araw. Ayan! Nakakatawa mo. Ulit-ulit na kami. Huwag ka natin sabihin yung kalaban. Maganda yun. Okay lang yung panoorin mo sa YouTube. Pero yun po, pulang araw, Mondays to Fridays, 8 a.m. Pagkaso ng 24 oras sa GMA Prime. Thank you po sa lahat ng nanonood. Maraming salamat. Thank you, God bless you. Ayan, maraming salamat po si Hannah Angelo de Leon. Palakpak naman po dyan. Okay, next ko po ibibigay sa inyo na magbibigay na may mensahe. Siyempre, ang ating pinaka-pogi po si Han. Konsihan Buboy Agustin. Magandang hapon sa inyo, magandang hapon sa ating lahat, kay Mayor Guido, kay Cap Aldwin, sa ating mga kasama ng sihan, sa mga kagawad, kay President Katsuan, magandang hapon at magandang hapon sa mga mga sa Turkiya. Nais na po namin iparating ang aming suporta sa pamamahala po ng ating Mayor Vico Soto, kay Vice Mayor Donald Jaworski, kay Congressman Romano Romulo, at sa aming lahat ng mga konsyehal. Nais po namin pakita yung suporta sa inyo at ang nais na po namin gantin sa suporta namin sa inyo ay inyong mga makakabis ng ito. Lagi lang tayong ngingiti, lagi lang tayong alisin natin yung mga problema sa buhay natin. Always smile. Magandang hapon sa inyo lahat. Thank you po. Ayan, maraming salamat. Konsi Buboy Agustin. Ayun, okay. Next, mabibigay ko po sa inyo. The next magsasalita ang ating pinakamasipag na konsihala Cory Raymundo. Palakpak naman po may kasama niyo. Maraming salamat po sa inyo. Magandang hapon. Magandang hapon po. Sa kabila ng aking sitwasyon, hindi ako pumunta dito. Sapagkat pumunta ito, ay napaka-memorable. Alala ko, dito po tayo nag-distribute ng tents, chairs, and tables. 2 taon na nakakaaan. Di po ba? Nandiyan po ba yung mga tents and tables na yun? Nalagaan po ninyo, nagamit po ninyo na mahusay at naayos sa inyong pangangailangan. Ay, maraming salamat. Sabi ko na nga ba ang mga taga-Santa Lucia ay marunong magpahalaga. Magpahalaga ng lahat ng bagay. Tao, mga kaibigan, mga kapwa, taga-Santa Lucia, kapwa Pasigueño, at siyempre, pinahalagan niyo rin po kami, di po ba? Tama? Yes. Kasi po kayo po ay mahalaga sa aming lahat. Narito po kami, maalala nyo, nung po kami naglalaboy dito para po hingin ang inyong suporta. Sinabi po namin na kami babalik. Magbabalik kami at babalik. Hindi lamang po ng personal katulad nito, kundi ng mga suporta po na
nanggagaling naman po yan sa dusa ng lahat ng tao, taxpayers po ng Pasigueño. At ito po mga chairs, tables, and tents, kung inyo pong mamarapati na sabihin ko, although they are inanimate objects, they perform certain useful functions sa ating pong pakikisama sa ating pong mga kababayan. Tulad po ninyo, mga homeowners association, pag po tayo nag-meeting o nag-ugnayan, mahalaga po yung may naupuan tayo, may nasusulatan tayo na pinagpapatungan at hindi po tayo mauulanan o maaraw ng gusto. Kaya po tayo po ay nagkakaroon ng tunay na meeting, tatapos po natin ang ating agenda at lumalakas ang ating po mga asosasyon di po ba. At sa Pasig naman po, Pasig City level, kayo naman po, a lot of you are members of the elected members of the City Development Council, di po ba? Kasi ganyan po talaga ang pag-gobyerno, kailangan kasali lahat. May representasyon lahat. Kaya po, kami narito upang sabihin sa inyo na kayo po ay aming minamahal, gaya ng pagmamahal po ninyo sa amin. Kahit na minsan ninyo kami minamahal, minamahal pa rin namin kayo. Ayun. Walang iwanan yun eh, walang iwanan dahil, yes, dahil tayo po ay lahat Pasigueño, gusto po natin munlad ang ating Pasig, munlad ang bawat bata at bawat tao dito sa Pasig. And then po, para sa pamamagitan po ng pagtulong-tulong at pagkakapit-kamay natin lahat. Kaya mga taga Santa Lucia, maraming salamat po sa pagtanggap ninyo po sa amin. Although kayo po aming tinanggap kasi nauna po kami dito sa inyo. Buti na po yung nagsasabi ng tapat, diba? Kasi magsasama tayo ng maluwat. Kaya, good afternoon. Thank you so much. We all respect and love you. Sana po, magkasama tayo hanggang dulo. Maraming salamat po. Ayan, maraming salamat, Konsehal Cory Raimundo. Palakpak naman po dyan. Okay, next po natin bibigay na magbibigay din po ng maikling mensahe ang ating pinakamasipag na konsehala, Konsehala Saibel Asilo. Ayan, maraming salamat po. Alam ko po, napaaga ho kami, pero sabi nila, basta mas maaga, mas maraming biyaya. Ayan ho. Siyempre ho, kasama sa biyayang matatanggap po natin ngayon, ang mga nirequest po mula po kay Mayor Bicol sa City Council ng mga chairs, table, and tent. Paalala lang po na ito na ibinigay po ng City Government ay para po sa inyo, sa community. Sana po alagaan po natin para po maipahiram natin, magamit po natin sa lahat ng pangangailangan. Hindi lamang mga okasyon, mga espesyal na okasyon, kasama din ito na maaari natin itong gamitin sa mga panahon ng disaster. Siyempre ho, ito ay para ho sa pangalaga ng homeowners. At sana ho, maibigay din ho natin tulong, hindi lang sa community, kahit sa barangay po natin. So muli, congratulations po sa inyo lahat at magandang hapon po. Ayan, maraming salamat, Konsehala Saibel Asilo. Palakpak naman po dyan ang may kasayang liyaw. Ayun. Okay, next. Ipapakilala ko sa inyo at nagbibigay din po ng may kuminsay ang ating pinakamasipag at buwapong konsehal, Konsehal Maru Martinez. Maraming salamat po. Ang dami kong hakot. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kap, magandang hapon din ngayon sa lahat ng konsihan po. Nandito, siyempre sa inyo pong lahat, mga mahal ko pong kabarangay. Maraming salamat po sa oras po ninyo at alam niyo po, ito po ay bagamat symbolic ang baba po ng mga tents, tables, and chairs. First, sigurado po natin na tama ang mga presyo po nito. Tama ang nila nating pondo, tama rin po ang pagbili nito. Pangalawa, wala ho lang ang pangalan ng kahit sino ang darating po sa inyo. Kasi sa inyo po or sa taxpayers po galing ang lahat ng yan. Pero other than that, importante ngayong hapon ay magkumustahan po tayo. At magkita-kita tayo dahil alam naman natin ang Barangay Santa Lucia, halos 90% po nito ay lumubog sa tubig baha. Alam ko maraming nagsasabi, sana all nakatanggap ng 5,000 pesos na
Sana mulan pa lang ng konti, pupunta na kami ng evacuation center. Pero sa totoo lang, pare-parehas tayo dito magkakapit bahay. Mas pipiliin natin na sana wag na lang bumaha. Hindi naman natin gugustuhin na bumaha, tapos makakatanggap tayo ng ayuda o kung ano man. Pero, pagkaman hindi man po lahat ay makaka-receive ng cash assistance dahil syempre may mga parameters po ito. Kaya naman marireleasan lang po talaga is yung mga lubhang na baha. Pero para po sa atin, pinasok, sigurado po ako, lahat kayo pinasok mga bahay niyo. Para po sa mga pinasok po ang bahay, ang lokal na pamahalaan po, ay nag-ready po dito sa Barangay Santa Lucia, 12,000 po na food packs ang marireceive po natin. Ibig sabihin, lahat po makakatanggap nang nabaha, hindi kasama ang soldiers, ang police at ang NRB, na hindi ko naman po, alam naman natin na hindi naman po pinasok ang tubig. At ang pagbibigay po nito ay babahay-bahayin pa rin naman po. So, pahintay lang po, medyo marami po kasi kailangan ihanda. Pero sa lalong madaling panahon, ang alam ko po, bukas na bukas po, magsisimula na po dito mag-distribute sa Barangay Santa Lucia. Kaya kahit pa paano, alam mo, hindi sobra-sobra ito. Baka kahit pa paano, sandali lang, lalo na sa mga malalaking pamilya. Pero sana makatulong sa anuman pong munting paraan na ipinararating po ng gobyerno na tayo po ay handa sa mga itong sakuna at sa lalong madaling panahon, makabalik po tayo agad sa mga normal po nating mga buhay. At I'll take this opportunity na pasalamatan na rin po ang ating barangay dahil napakasipag ho niya na talagang nung oras ang sakuna ay talagang nasa frontline din naman po sila, palakpakan din naman po natin. At sa lahat po ng mga HOA presidents, officers, and members na nandito, maraming salamat sa pag-alam ko. Wala ho kayong sweldo. Wala ho kayong natatanggap na kahit ano. Kung minsan, pati merienda ninyo, abono nyo pa. Kung minsan, inaaway pa po tayo. Para intindihan mo natin yan, dahil ito po ang pinili natin. Gusto ho natin magsilbi. Gusto ho natin iparating mas magandang paraan, mas magandang pamumuhay sa ating po mga kapitbahay. Kaya alam ko, hindi po kayo magsasawa dyan. At dahil dyan, maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, good afternoon at mabuhay kayo. Ayan, maraming salamat. Jose Almaro Martinez. Ayan, palakpak naman po dyan. Pero bago po natin magbigay ng minimisa nating mayor, so tawagin po muna natin ang pinakamasibag na ating kapitan, Kapitan Aldwin Ilaga. Magandang hapon po sa ating lahat, kay Mayor dito, sa council po, magandang hapon po sa inyo. So, nagpapasalamat po ako sa ating Mayor na lahat po ng request po natin na naibibigay. Ang linggo lang po naman po ay lagaan po natin to, makinabang po ang lahat. So, nagpapasalamat po ng Mayor sa bahang nangyari po sa amin sa Barangay Santa Lucia. So, marami po kayo natulungan. Thank you po. At sa parating po mga food talk po, thank you po sa inyo lahat. God bless po. Ayan, maraming salamat na Aldwin Ilaga. Palakpak naman kasama ni Yawa na dyan para kayo. Okay, ito na yung natin para magbigay ng may kinisay na ating masibag na Mayor Vico Soto! Nakahalata ako sa host natin, Wata. Nakahalata ako sa iyo, ha? Pinakilala mo kami lahat, pinakamasipag. Sino ba talagang pinakamasipag? Magandang hapon po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Masaya po kaming makasama kayo ngayong araw na ito. Alam niyo naman po kung bakit tayo nandito dahil may distribution ng tables, chairs, and tents. Pero hayaan niyo na rin po na bumati po kami ng konti sa inyo. Hindi naman ako magbibigay ng mas mahaba ng mensahe dahil medyo inuubo po ako. At baka maubuhan, atras na lang po ako konti. Maubuhan po kayo. Ganun po siguro talaga pagka naulan na ng ilang araw na dire-diretso. At alam ko naman lahat tayo naulan. Lalo na kayo. Alam ko karamihan po ng mga bahay ninyo ay binaha. Hindi lang kayo naulunan, nabaha din po kayo. At ayan na nga po. At sabi nga ni Consimaro kanina, ang Barangay Santa Lucia, pag ganong level ng rainfall,
talagang mahina 80% na tinatamaan ng baha, talagang 90%. Pero pag tinignan naman natin, marami na rin pong improvements. Pag tinignan natin, halimbawa, 100 millimeters ng rainfall. Kung dati, sa ibang lugar, hanggang bewang ngayon baka hanggang tuhod na lang, hanggang paan na lang. Yung Marikina River level natin, dati pagka nasa 20 meters siya, hanggang ganito na yung baha sa atin, ngayon medyo bumaba na po ng konti. So marami na naman pong improvement, pero syempre hanggat may kailangan pa ayusin, hindi po tayo titigil. Marami na pong nagawa sa flood control, sa drainage, lahat ng kailangan, pero tuloy-tuloy pa rin po tayo. Naasahan naman po ninyo na sa buong Pasig, pero dito sa Barangay Santa Lucia ay patuloy po natin gagawin patuloy po natin gagawin lahat ng mga kailangan mula sa infrastruktura at lahat ng iba pang mga servisyo natin. Siguro nakikita naman po natin yung iba't ibang ginagawa sa ating barangay. Halos lahat po, masaya po akong iulat sa inyo, na halos lahat po ng mga request ng barangay, pati na rin ng mga HOA natin sa Santa Lucia, ay kung hindi po nagawa na, ay ginagawa na po o pinaka-late na po ay hanggang, basta maayos po yung sa lupa, hanggang early to mid next year po. Tapos po lahat ng mga request ng barangay sa atin at ng mga HOA po natin. Makikita natin mula sa kalsada, countryside, susunod po dyan yung mga ibang mga inner roads po natin, yung barangay hall po mismo natin, at marami pa pong iba, tuloy-tuloy lang po yung mga ginagawa natin para lalo mapaganda pa ang inyong maganda na namang barangay. Magtulungan lang po tayo. Kaya mapasalamat po kay Cap Adwin, maraming salamat po sa suporta, salamat din sa lahat ng ginagawa ninyo sa inyong barangay, sa ating mga kagawad, barangay staff, barangay officials po, maraming salamat po sa kanila. Pati sa mga officials ng iba't ibang samahan, lalo po ng mga HOA, nakasama po natin, 21 groups ang represented ngayon. Siyempre sa mga konsehal po natin, hindi rin po natin may papatupad ang ating mga proyekto kundi sa tulong ng ating Sangguniang Panlungsod sa pangunguna ni Vice Mayor Dodot. Nandito po, kita niyo po, talagang full force, ayaw magpaawat. Pati si Councilor Cory, talagang ayaw magpaawat. Talagang napaka-energetic at napakasipag pa rin. Maraming salamat at ina-assist si Tita Cory. Siyempre, ang ating number 1 councilor sa District 2 na nag-promote pa kanina. Councilor Angelo. Si Councilor Saibel din po, kaninang umaga pa po, magkasama na rin kami. Batiin ko na rin si Kagawad Arlene kasi nandiyan po siya. Kagawad, good afternoon po. At ang matulungin na agawad po natin yan. At syempre, hindi po natin pwede kalimutan ng dalawa nating konsyal ng taga-barangay Santa Lucia. Si Buboy Agustin. Ang totoo, siya po talaga yung pinaka-poging opisyalis sa lungsod ng Pasig. Buboy Agustin yan. Magpapakatotoo lang po. At siyempre, kilala din naman po. Naalala ko, nung nandito po kami, nung in-inaugurate po natin itong multipurpose evacuation center natin sa Bliss, ay nagbibiruan lang po kami noon na siyang susunod na konsehal na taga Santa Lucia. At ito na, nagkatotoo na. Councilor Maro Martinez. Kasi ipagdasal niyo po si Councilor Maro kasi masakit po yung tuhod niya. Kaya nahahawa na sa akin. Muli po, ako po ipapasalamat sa lahat. Bagamat tinamaan tayo ng bagyong Karina ay nakatayo po, nakamiti pa nga lahat. Talagang ganyan po ang mga taga Santa Lucia. Kahit nakangiti, kahit yung mga binisita ko sa evacuation site, puro at asahan naman po ninyo. Hindi lang sa baha, hindi lang po sa bagyo, hindi ano po yung mga tulong lagi na pwede na ibigay sa inyo ng inyong lokal na pamahalaan ay di na natin pinatatagal pa. Walang kayang gawin. Lagi naman po natin ginagawa. At nabanggit na kanina ni Consiel Maro, di ko na ulitin yung pinaliwanag niya po. Yung food packs po natin. Sa totoo, medyo marami po. Kasi dito pa lang sa inyong barangay, nasa 12,000 households na po yung affected. Kaya kahit sabihin mo, food pack, talagang medyo, aminin ko po, talagang medyo mahirap na rin po yung gawin. Lalo na binabahay-bahay po natin siya. Kasi gusto natin talaga na lahat ng nangangailangan ng tulong ay
abot tayo ng tulong kahit gift goods o food packs. So talaga kahit medyo mahirap po, medyo mabigat, pinipilit po natin na magawa. More than 12,000 families ang mabibigyan po natin ng tulong sa pamamagitan ng food packs. Hindi na po papipirahin o talagang ibabahay-bahay po natin yung house to house. At speaking of house to house, siguro nabalitaan niyo naman po ang Santa Lucia naging isa sa 2 pilot barangay kung saan nag-house to house delivery tayo ng mga gamot para sa mga elderly at bedridden po natin. Kaya po natin ginagawa to. Opo, para sa maintenance medicines. Importante po yung maintenance medicines. Pero ang totoo, excuse lang po namin ito para paigtingin pa yung delivery ng serbisyo pangkalusugan. Dahil yung susunod na step po at bahagi po ng Universal Healthcare na programa ng mula sa nasyonal at tayo po talagang pinagsisikapan natin na maipatupad dito sa lungsod ng Pasig ay gusto po natin, yung mga PHA natin, yung mga medical professional natin, ay mag-iikot sa mga barangay, sa bawat hanggang sa kaduluduluhan, sulok-sulukan ng lungsod ng Pasig. Ang target po talaga natin na pupuntahan po, babantay, titingnan, ano ba yung reseta, updated pa ba yung reseta, o baka luma na po. Kasi minsan may mga nakikita tayo, talagang luma na yung reseta, gusto paulit-ulit na kinukuha yung gamot. Meron pa nga ako na kausap mo, senior citizen, gusto niya po magpa-ultrasound. Sabi, ayaw ako bigyan ng ultrasound. Sakala ko ba, may ultrasound na ganyan. Tapos tinawagan ko po yung yung clinic po natin, yung laboratory natin. Sabi sa akin, Mayor, binigay ko yung pangalan. Tinignan nila sa record. Sabi sa akin, Mayor, last month lang nagpa-ultrasound na po yan. Gusto niya buwan-buwan, magpa-ultrasound. Hindi naman po pwede yun. Kaya, isa sa target natin, at opo, sisimula tayo sa magbabahay-bahay po, titingnan po ng mga PHA natin. At kaakibat po nito, kasama po nito, ay magdadagdag din tayo ng mga medical professionals. Aminin po, medyo mahirap po ang hiring, pati ng doktor, lalo na ng nurses. Talagang alam niyo naman po, kahit saan kayo hospital pumunta, talagang, mas mataas talaga ang sahod sa abroad At medyo nagkukulang po. Sa totoo, sa atin sa Pasig, ay nakasagad po tayo kung ano yung allowed, na ibigay, permanent sila. Pero sa totoo lang po, medyo mahirap talaga. Kaya ang ginagawa po natin ngayon, nagpe-training tayo ng mga pwede maging medical professionals, kahit hindi nurse o yung mga Pasig health aid natin, po yung mga kung tawagin sa ibang lugar, barangay health worker na city paid po o hired ng LGU. Ang target po natin sa loob ng 2 o 3 taon, kung ngayon po ay 400 yung PHA natin sa buong Pasig, dodoblehin po natin ang bilang nito, 800 para mas maganda po palakasin natin yung servisyo medical po natin o pangkalusugan po natin. Yan at marami pa pong iba. Kung isa-isay natin lahat pag-usapan, baka hanggang alas 10 ng gabi po tayo dito. At masaya po kami makita kayo. Maraming salamat po sa lahat. God bless po sa inyo. Dito po tayo ulit po siya. Salamat po. Ayan, maraming salamat, Mayor Vigo Soto. Palakpak naman sa may iyaw ng PHA. Okay, ganito po gagawin po natin. Picture taking po tayo. Stay lang po tayo siya. Walang tatayo. Sila Mayor na lang po at mga kusyal ang mag-a-adjust para dito. Para isang diretsahan na lang po, ha? Isang picture lang po tayo, okay? Okay, wala pong tatayo. Diyan lang po tayo. Okay, ready? Okay, sa camera. Okay, tingin po sa camera. Ready? 1, 2, and 3. Ayan, okay. Maraming salamat sa lahat ng homeowners association at syempre kay GAP. Maraming salamat, maraming sa Lucia. At God bless po sa ating lahat. Thank you so much. Salamat po.
po yung programang ginawa ngayon dito sa Barangay Santa Lucia? Ay, oo, actually nakakatuwa ho kasi dahil napakaganda ho ng response ng mga homeowners, ng organization. Napakalaking tulong ho kasi sa kanila yung pagbibigay natin at pagbababa ng chairs, table din. Hindi lamang ho para ipahiram o gamitin ng mga homeowners. Siyempre, sa nakikita ko ng mga nakaraang disaster natin, lalo na nung binaha, napakalaking tulong na makapag-provide tayo ng mga chairs, tent, at table. Sana ho, ingatan ng mga homeowners, lahat na matatanggap nila, para ho maibigay at maipahiram natin sa ating mga kasamahan sa community at tulong na rin po sa ating barangay. Kaya congratulations po sa lahat ng homeowners. Ang tulong at suporta na ito ay galing po mula kay Mayor Vico, kasama po ang buong po ng Sangguniang. Maraming salamat po. Okay po, maraming salamat po. Ay, naku, natatanging mayor ng Pasig, si Mayor Vico Soto. Napakasipak, napakagaling, hindi pinababayaan ng mga taga-Pasig talaga. Lalong-lalo na ngayon po na binaha ang Pasig, ang buong Pasig. Ang Barangay Santa Lucia po, unang-una nilang pinupuntahan dahil ito po ang lubog na lubog. Kaya maraming salamat po. Mayor Vico Soto at sa buong konseho ng Pasig, maraming salamat po. Thank you very much sa ating mga konsyal, of course, sa lahat ng konsyal at kay Mayor. Siyempre, Mayor is the best. Mayor pa rin. Diyan pa rin. Tsaka po yung aming kapitan, Kapitan Aldwin Ilagan. Napakasipag na kapitan po. Mababa po sa mga nalubog ng baha. Ito si ate naman, papatiin natin. Ito naman yung mga dito malaman kung halayin